Hey guys, Infinix Smart 10 Plus, bagong budget phone po ni Infinix. Este iPhone 17 Air, Divisoria Edition. Pero in fairness, mas maganda na po yung forma ng kanyang camera. Tapos hindi lang po yan, dahil mas lumaki na nga rin po yung kanyang battery na umabot na po ng 6,000 mAh battery. Buti naman po guys, nagsisimula na po si Infinix magbigay po sa atin ng malalaking battery po sa mga smartphone nila. Sana yung mga mid-range naman nila sa mga susunod para mas sulit na lalo. Pero syempre ang tanong po dito guys, ano po kaya ang difference ito sa may regular version po ng Infinix Smart 10? Dito nga po sa may Divisoria version ng iPhone Air. Yung malaking battery lang po guys ang lamang po ng Plus version. Saka naka 18 watts nga po siya. Compare sa may Infinix Smart 10 na naka 15 watts lang. Syempre yung design po yung significant na difference sila. Saka yung price po pala niya guys, mas mahal nga itong Plus version. Nasa around 4.5 nga po yung kanyang SRP compare sa may Infinix Smart 10 na meron na pong 256GB sa may 4.5 din po na presyo. Compare po dito sa may Plus version na naka 128 lang. Kumbaga pipili po tayo sa dalawang smartphone ni Infinix kung malaking battery ba or malaking storage po yung pipiliin natin sa halagang 4.5 po na SRP ngayon. Dito po sa may display niya, yan pa rin naman yan guys, meron po siyang 6.67 inches na merong IPS LCD display, 120Hz refresh rate, 720p resolution. Yan lang din po guys ang display po ng Infinix Smart 10 na regular. Pero alam nyo po ang pinagtataka ko po sa may smartphone na to. Tingnan nyo po guys yung kanyang Antutu score. Nasa around 300k po siya. Kilala po natin ang Unisoc T7250 na nasa around 200k lang po yung kanyang Antutu score. Or kulang 300k. Pero dito po guys, umabot po siya ng, umabot po siya ng lagpas 300k. Almost kulang 400k po siya. At medyo nakakapagtaka po yan. Ito po yung Antutu score ng Infinix Smart 10, yung regular edition. Kulang 300k lang po siya. Tandaan nyo po yung breakdown ng Antutu score na yan ng Infinix Smart 10. Dahil dyan po natin makikita kung bakit po mas mataas yung Antutu score po ng Infinix Smart 10 Plus. At kung mapapansin nga po natin, medyo malaki po yung CPU score na dito. Pero ito pong GPU score, halos same lang po siya. Tapos mas mataas na rin po yung kanyang memory. Saka yung Android score nga po niya dito sa may Antutu na yan. Alam niyo, minsan ko na po napansin yan, hindi ko lang po sinabi sa mga review ko ng mga smartphone. Meron po akong sinubukan dati na lumang smartphone na. Yung unang test ko po sa kanya, inabot po ng 400k yung kanyang Antutu score. Pero nung sinubukan ko nga po siya ulit, nung bang nag-review po ako ng smartphone na yon, kumbaga after 1 year or after po ng ilang buwan, bigla pong tumaas yung kanyang Antutu score na umabot po ng 500k na. Actually, ngayon nga po, umaabot na po ng 600k. Yung processor po na yung dati na nasa around 400k lang. Pwede po nang maisip natin dyan na pagka po nagiging optimized po ang isang mga smartphone or gumaganda po yung mga optimization nila at nagkakaroon po ng mga software update. Kaya po tumataas yung kanyang mga Antutu score. Pero hindi guys, patutunayan ko po sa inyo na hindi po yan yung case dyan. Pansinin nyo po ito guys, itong version po natin ng Antutu na ginamit na nagkaroon nga po ng around 300k na Antutu score. Ayan po guys yung pinaka-latest na version po ng Antutu ngayon. Kumbaga yan po yung pinaka-latest. Tapos dito guys, ang ginawa ko nga po sa kanya, in-install ko po muna yung pinaka-latest version po ng Antutu. At naglagay po ako guys ng lumang version ng Antutu. Ito po guys yung lumabas sa kanya. Nakuha ko po yung pinaka-original na in-expect ko na Antutu na score po sa kanya na around 200k lang. Kumbaga parang ginagawa po ni Antutu dito guys na pagka po bagong version po yung ginamit natin, bigla po lumalaki guys yung kanyang Antutu score. Pero pagka po lumang version ng Antutu yung ginamit natin, yung pinaka binabasihan po natin guys sa mga review po natin, ito po yung makukuha natin. Pero pagka ang ginamit po natin guys is yung pinaka latest na version ng Antutu, ito po guys yung makukuha ko. Ang laki po ng difference niya. Alam niyo po guys kung bakit po big deal sa akin to at kung bakit po napansin ko siya. Dahil ito po guys, itong around 300k na Antutu score po niya, yan po guys ang Antutu score ng Helio G95 at ng Helio G90T. Alam po natin na napakalakas po ng processor na yon. Pero nakakapagtaka guys na ito pong mahinang processor ni Unisoc nakakuha rin po ng malaking Antutu score. Pwede po nating maisip na pagka po malaki yung Antutu score natin, parang kalabel na po siya ng ibang mga gaming phone po na meron ganito klase ng processor. Especially nga po yung Helio G95. Dahil yung processor po ng Helio G95, pagka po ginawa natin ng benchmark stress test yun, ito po guys yung makukuha natin. Nasa kulang 400k po yung kanyang Antutu score. Pero pagka po actual na performance na yung ginawa natin, napakalayo po guys. Sobrang layo po na makukuha natin na actual na performance sa kanya sa mga gaming. Compare po dito sa may Antutu score
na number lang yan guys. Hindi po yun yung pinaka-actual na performance niya. Kaya medyo hindi ko po naintindihan yan guys na pagka po gumamit po tayo ng bagong Antutu score na version, mas malaki po yung makukuha natin na Antutu score compare po pagka gumamit tayo ng lumang version po ng Antutu. Big deal po yung Antutu score niyan guys sa mga entry level na mga smartphone. Dahil halos dikit-dikit nga po sila ng mga performance. Lalong-lalo nga po dito sa mga kulang 10k po ng mga smartphone. Dahil itong 300k nga po na Antutu score niya. Actually guys, dalawang smartphone ko lang naman nakita yan. Unang-una nga po sa may G95. Tapos sa mga Snapdragon 685 na processor. Doon po guys, nasa around 300k po yung kanilang mga Antutu score. Pero dito po sa may Unisoc, alam po natin guys, na yung ganito klase ng Unisoc, nasa around 200k lang po yung kanyang Antutu score. Pero pagka kinumpare nyo po yung Unisoc na to, sa ibang smartphone po, na merong around 300k na Antutu score, or kulang 400k, napakalaki po ng difference na sa may performance. Ngayon po guys, feeling ko ganito po ang mangyayari ngayon dyan. Kung ang Unisoc po na processor, or Unisoc T7-250, nasa around 300k po yung kanilang mga Antutu score. Sigurado guys, feeling ko, yung ibang mga smartphone po na meron 300k na Antutu score, baka umabot na po ng 400k. Tapos yung G100, feeling ko guys, baka umabot po siya ng 500k yung kanilang Antutu score. Ganon din po sa ibang mga processor. Kaya po tataas yung mga Antutu score nila, hindi dahil gumaganda yung kanilang mga performance, kundi dahil parang pinapataas po siya ni mismong Antutu. Hindi ko lang po alam kung bakit ganyan. Dahil itong performance po natin sa may Mobile Legends, same pa rin po yan guys ang Smart 10 at ibang mga naka-Unisoc po na processor. Naka-dual speaker pa rin naman yan guys. Saka yung ating mobile data is naka 4.5G po yan. Kaya medyo slightly mas mabilis po siya compare nga po sa mga naka-regular lang po na 4G. Sila Samsung, sila Poco, sila Realme, wala po silang ganyan na merong 4.5G na mobile data. Bukod tangin lang po si Infinix, saka po si Tecno. Kaya baka sakaling meron po magsabi sa inyo na bigla pong tumaas yung Antutu score po ng mga Unisoc ngayon. At yung iba mga processor, hindi po dahil gumanda sila. Sadyang pinataas lang po ni Antutu yan. Dahil kung papansin nga po natin yung Antutu score po ng lumang version, saka po ng bagong version. Kung papansin nyo dito guys, ito po siya. Yung kanyang GPU score nasa around 21k lang po siya. Yan po siya guys, sa bagong version po ng Antutu yan. Pero pagka tinignan po natin yung pinaka lumang version po ng Antutu, ito po siya guys, hindi po siya nagkakalayo. Nasa 31k siya. Talagang wala pong malaking difference yan. Talagang lumaki lang po yung Antutu score ng nasa bagong Antutu. Dahil nga po lumaki yung kanyang CPU, lumaki po yung kanyang memory, lumaki po yung kanyang UX. Pero wala namang bilang yun guys. Dahil ang pinaka malaking factor po dito, ang pinakamalaking hatak po ng pinaka-performance niya, yung pinaka GPU score, saka po yung CPU score. Wala pong kinalaman din guys ang Android. Syempre malaking bagay yung Android niya, saka po yung memory. Pero ang pinakamalaking part dito guys, yung pinaka GPU po niya, saka yung CPU. Pagka po yun yung pinakamalaki, malaki po talaga yung kanyang performance. Tsaka sa dami na po natin nasubukan na merong Unisoc po ng processor, talagang alam na po natin yung pinaka i-expect po natin sa pinaka-performance niya. Kaya napakalabo guys na aabot po siya ng 300k. Pero yung pinaka-performance niya, wala naman pong pinagkaiba sa 200k po na Antutu score. Dito po sa may camera niya, naka-single 8 megapixel lang po yan sa may back camera niya. Mas okay pa sana kung ginawa talaga tong single camera lang para magmukhang iPhone Air talaga. Compare po dito na naglagay pa si Infinix ng fake camera para magmukhang dual camera siya. Pero in reality, single camera lang talaga yan. Itong ilang sample shots natin, decent naman na siya kahit papano. Naka 8 megapixel nga lang po siya. Malinaw siya basta maliwanag po yung pipicturean natin. Ganon din po sa may front selfie camera. Naka 8 megapixel din po siya. Sakto lang po yun guys para sa akin. Still masasabi ko po na mas maganda po yung camera nila Infinix compare po kila Oppo, kila Realme at kay Poco dito po sa mga entry level. Ito pa po pala guys, isang maganda po sa may Infinix Smart 10 Plus. Mas maganda na po yung kanyang storage type dito. Then naka UFS nga po siya. Yan po guys na kahit po naka Unisoc to, mas mabilis po siyang gamitin. Dahil mas mabilis po yung storage type na nakalagay sa kanya. Mararamdaman nyo po yan guys pagka po ginagamit yung smartphone na to. Compare po sa ibang Unisoc na meron pong mabagal na storage type. Compare po dito sa may Smart 10 Plus na naka-UFS po yung kanyang storage type. I think malaking bagay po yun kahit po hindi ganun kalakasan yung kanyang processor. Still magiging mabilis po siyang gamitin.
Dahil nga po, mabilis mag-open yung mga application po na bubuksan natin dyan. Kaya mas malaking battery, mas bagong design, at mas mabilis po na storage type yung pinaka na bago po dito sa may Infinix Smart 10 Plus. Yun lang po guys. Pero sa may overall po, wala na po silang pinakaiba dyan. May link po tayo sa may comment section guys. Thanks for watching.